Magandang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay papaano mapagtatagumpayan ang tukso. Let me repeat, brethren in Christ, papaano mapagtatagumpayan ang tukso. Dahil wala naman po isa sa mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya na ayaw magtagumpay sa tukso, mga kapatid. At yan po ang nais ng karamihan. Subalit, mga kapatid, paano po tayo magtatagumpay sa tukso? Binigyan po tayo ng assurance ni Apostle James, brethren in Christ, na kaya po natin pagtagumpayan ang tukso at ating mababasa yan sa James 1:12, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. So here, brethren in Christ, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso dahil ang ibig sabihin ng nagtitiis ng tukso, nakapagtatagumpay sa tukso, mga kapatid. So, tayo po ay may katiyakan na we can overcome temptations in life. Ngunit, ang tanong po kasing ating binabalangkas ngayon ay paano po natin mapagtatagumpayan? Ito po ay aral ng ating Panginoon Kristo on how we will overcome temptations in life. And let us read here in Matthew 26:41, Tagalog ang Biblia, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So here, brethren in Christ, maging watchful tayo at maging mapanalanginin para hindi ho tayo nagsisipasok sa tukso or hindi ho tayo nahuhulog sa tukso, mga kapatid. Kasi kapag ang isang Kristiyano ay hindi po mapagbantay at hindi po mapanalanginin, may tendency na siya po ay mag-fall sa temptation, brethren in Christ. Kaya para tayo magtagumpay sa anumang tukso, maging watchful tayo at maging prayerful tayo, brethren in Christ. At remember na kung mayroon tayong tutularang halimbawa, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo because He was tempted in every way. Mababasa po natin yan sa Hebrews 4:15 hanggang 16, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So here, brethren in Christ, every time that we need the Lord, para po tayo, mga kapatid, ay makasumpong ng biyaya sa panahon po ng tukso, magsilapit po tayo, mga kapatid, sa luklukan ng biyaya. Of course, dahil ang ating Panginoon is the one that can help us kasi siya po ay tinukso din sa iba't ibang uri ng tukso at sa lahat ng tukso, but He never fall. Brethren in Christ, He never sinned, ang sabi po ng Bible. So, how the Lord overcome temptation, brethren in Christ? Mababasa po natin yan sa Matthew 4:1-11, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Nang magkagayoy, inhatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng diablo, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat, siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo
At sa kaniya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang maggagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoong mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. So here, brethren in Christ, how Jesus overcame temptations ay isa lang po ang kanyang estratehiya. Mga kapatid, tinindigan niya ang salita ng Diyos, tinayuan niya ang salita ng Diyos, at pinanghawakan niya ang salita ng Diyos because Jesus Christ was founded sa salita ng Diyos. Kaya lagi niyang binabanggit every time na umaatake si Satanas, sinasabi niya, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Kaya tayo, para tayo magtagumpay sa tukso, tayo rin po ay, mga kapatid, tayo rin po ay manayo at tayuan po natin ang salita ng Diyos, tindigan natin ang salita ng Diyos at panghawakan natin ang salita ng Diyos, at kailangan tayo ay founded, brethren in Christ, sa salita ng ating Panginoon. That's how our Lord Jesus Christ overcame temptation, brethren in Christ. At dagdag pa ho natin, mga kapatid, about the life of Peter, brethren in Christ, paano po magtatagumpay si Pedro, mga kapatid, sa tukso. Let us read here in Luke 22:31 and 32. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat, ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So here, brethren in Christ, sabi ng ating Panginoong Kristo, kasi si Pedro, or na tinatawag na Simon, ay hinihiling siya ni Satanas sa ating Panginoon upang maliglig na gaya ng trigo. Pero ang sabi ng Panginoon, ipinamanhik niya si Pedro na huwag magkulang ang kanyang pananampalataya. So in other words, para po tayo magtagumpay sa anumang tukso ng kaaway, kailangan hindi ho tayo nagkukulang sa ating pananampalataya. Kailangan sapat ang ating pananampalataya upang labanan ang anumang tukso sa ating mga buhay, mga kapatid. Kasi napakahalaga ho na matatag ang ating pananampalataya, malaki ang ating pananampalataya at matibay ang ating pananampalataya upang malabanan po natin ang lahat ng gawa, lahat ng lalang, at lahat ng plano ng kaaway. At dito, mga kapatid, ay sinasabi po dito ni Apostle Peter himself sa 1 Peter 5:8-9, Tagalog ang Biblia, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. So here, brethren in Christ, ang admonished, ang advised, at saka yung encouragement po ni Apostle Peter sa mga mananampalataya, labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Kaya dapat tayo ay strong enough when it comes to faith,
Kasi ang ating panglaban sa tukso ay pananampalataya, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko, dapat mayroon tayong strong faith, mayroon tayong great faith, brethren in Christ, para lalabanan natin ng matatag ang anumang tukso sa buhay po natin. Kasi he was a roaring lion. Paikot-ikot siya, chimpo siya para mayroon siyang masisila. But praise be to God, I hope na tayong mga anak ng Diyos ay we have strong faith para labanan natin ng matatag anuman ang tukso na dumarating sa ating mga buhay. And sa Ephesians 4:26 and 27, ito naman po ang wika ni Apostle Paul. Basahin natin sa wikang Tagalog ang Biblia. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw na sa inyong galit, ni bigyan daan man ang diablo. Let me repeat, brethren in Christ. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyang daan man ang diablo. So here, brethren in Christ, para mapagtagumpayan po natin ang tukso, huwag natin bibigyan ng daan ang diablo. Don't even give him chance, brethren in Christ, or even 1 inch para makalapit sa atin siya. Kaya, how we overcome temptation, do not give even 1 inch sa diablo, mga kapatid. And of course, isa pa ho, ang sabi po sa Santiago 4:7, mga kapatid, at mababasa natin sa Tagalog ang Biblia, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So, of course, to overcome temptation, kailangan salangsangin natin ang diablo. Salangsangin natin, mga kapatid, ang kaaway. Kasi kapag hindi ho tayo sumasalangsang sa tukso, brethren in Christ, how we can overcome it? Kailangan sumasalangsang tayo. Huwag tayong mag-flow sa temptation, kundi kailangan against tayo sa flow ng temptation, brethren. Magsisalangsang. Kung ang tukso ay pakanan, tayo ay pakaliwa. Kapag ang tukso ay pakaliwa, tayo ay pakanan. Yun po ang ibig sabihin ng pagsalangsang. Huwag po natin papahintulutan sa ating buhay na mangyari ang tukso or makaisa ang tukso sa ating mga buhay. Kaya salangsangin natin. Kapag alam natin temptation, sumalangsang na ho tayo, mga kapatid. Kasi ang sabi nga po sa Amplified, para mas lalo natin maintindihan ang salitang resist, sa James 4:7, so be subject to God. Resist the devil. Ibig sabihin ng resist, stand firm against him and he will flee from you. Kailangan we have to stand against, brethren in Christ. That is how we resist the devil. Tinatayuan natin siya ng matatag. Hindi tayo patitinag, hindi tayo pauuga, mga kapatid, dahil naniniwala naman tayo na we are strong enough than the enemy and than the temptation, brethren in Christ. Kaya let us stand firm against temptation. That is the way we resist the devil, brethren in Christ, by submitting ourselves to the will of God, of course, dahil without submitting ourselves to God, how we can resist the devil? Of course, kapag tayo ay nagpasakop sa Diyos, we are now capable to resist the devil by standing firm against him, brethren in Christ. That's how we overcome temptations. And brethren, I hope that I answered the question, paano mapagtatagumpayan ang tukso. At yun nga po, mga kapatid, ang ating mga tinalakay, maging mapagmantay, maging mapanalanginin, maging sapat ang pananampalataya, maging matatag, mga kapatid. And of course, kailangan tayo ay lumalapit sa Diyos para tulungan tayong magtagumpay sa tukso. And once again, brethren in Christ, I hope na pinagpala tayo minsan pa sa ating pong segment Tanong at Sagot sa Biblia. If ever na tayo po ay may mga katanungan, you can comment your questions so that sa mga susunod nating pagtatalakay ay ating pong sasagutin. Ano man ang inyong katanungan,
na may kinalaman sa katuruan, doktrina at aral, mga kapatid. Once again, God bless us all and thank you for watching.